Sinabi ni Lin Xuan sa isang malalim na boses, ang Immortal Alliance na ito ay dapat ding sirain. Ngunit bago makagawa si Lin Xuan ng isang galaw, biglang isang pagdagsa ng lilang enerhiya ang sumabog mula sa malayo, na bumabasag sa gusali. Nang makita ito, medyo nagulat si Headmaster Duan. Anong uri ng kapangyarihan iyon? Atake sa Immortal Alliance ng mas maaga sa akin. Ilang figure ang lumabas, nagagalit sa direksyon ng atake at umungol. Ang base ng aming kinatawan ng Immortal Alliance ay nasira lang. Sino ang gumawa nito? Nang makita ang higanteng nilalang sa harap nila, hindi napigilan ng grupo na matulala. Mabuti, isang demon. Nag-alyansa kami. Bakit mo kami inaatake? Nagtanong ang isang elder sa Immortal Alliance, nanginginig ang kanyang boses. Alliance leader, gusto ko pa ring tanungin, ano iyon kanina? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Yuuyo at sinabi, ito ay mula sa oras na nakipagtulungan kami sa mga demons. Ang kondisyon ay maaari naming magpalit sa pagitan ng anyong tao at anyong demon. Nakita ni Lin Xuan ang kanilang panloob na strife, hindi niya napigilan ng ngumiti. Kaya ito ang magandang gawa na ginawa ng iyong Immortal Alliance. Gusto kong masuka. Sinuri ni Yuuyo ang demon, ang kanyang ulo ay nababalutan na ng pawis. Mula sa pag-atake sa Immortal Alliance, ang mga Demon Immortals ay orihinal na may dalawang anyo, ngunit ang ilan ay walang kumpletong anyong tao at ang ilan ay hindi makapag-switch ng malaya. Ang isang ito ay malinaw na isang late-stage Earth Immortal. Tanging marinig ang demon na ngumiti, tama iyan. Lihim naming natutunan kung paano mag-switch ng malaya, kaya ang basura ninyong Immortal Alliance ay hindi nakarapat-dapat na gamitin. Nagalit si Headmaster Duan. Ang mga scoundrels ng Immortal Alliance na ito ay nagtataksil sa human race. Talagang nagkaroon na sila ng lakas ng loob. Nang makita siyang malapit ng sumugod, agad siyang pinigilan ni Lin Xuan. Headmaster, kumalma ka. Walang silbi ang anumang bagay ngayon. Sinabi ko noon na maghintay para sa tamang sandali at ngayon ay naghintay na tayo para dito. Ngayon na ang pinakamahusay na oras upang harapin ang mga demons. Si Lin Yinqing, na nagmamasid sa kanya, ay nagpadala ng isang mensahe, Lin Xuan, tama ang paghihintay mo. Huwag kang mag-isip na maghintay pa ng kaunti. Mahinang sinabi ni Lin Xuan, tama iyan. Iyan ang eksaktong iniisip ko. Headmaster, manatili tayo dito at huwag pumunta sa kahit saan. Panoorin na lang natin ang Immortal Alliance na magdulot ng sarili nitong pagkasira. Alam na kahit na ang lahat ng mga tao ng Immortal Alliance ay sumali sa puwersa, hindi sila magiging tugma sa late-stage Earth Immortal Demon. Si Yuuyo ay nagluha mula sa sulok ng kanyang mata at bamhantong hininga, tumangala sa langit. Kamatayan ay kamatayan, mali ang taya ko. Ngunit sa sandaling ito, isang pagpapaunlad ang naganap. Isang kakaiba at nakakatakot na aura ang nagmula sa katawan ng demon creature. Nagmamadali na sumigaw si Lin Xuan. Headmaster, mag-ingat ka. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, bumubuo ng isang hindi nakikitang barrier sa harap ng dalawa. Kahit na ang late-stage Earth Immortal Demon ay pinapatay ang Immortal Alliance ni Yuuyo ng walang awa, si Lin Xuan ay walang pakialam na pinanood ang eksenang ito. Ngayon, personal kong nasaksihan ang mahigit 1,000 high-level cultivators mula sa 100 immortal sects na duguan na hinugasan ng isang solong demon immortal. Totoo na kung hindi ka maghahanap ng kamatayan, hindi ka mamamatay. Master, ang kalikasan ba ng tao ay talagang hindi kayang tiisin kahit isang maliit na pagsubok? Walang pakialam na sumagot si Lin Yinqing, kapag umakyat ka na sa heavenly realm, doon mo makikita ang kalikasan ng tao ng mga immortals. Huwag kang makialam kung sinabi na huwag makialam. Hayaan silang sirain ang isa't isa. Pagkatapos ng isang sandali, pagkatapos harapin ang grupo ni Yuuyo, ang Earth Immortal Demon ay tumingin kay Lin Xuan at Headmaster Duan. Oh, may dalawang ito. Nakita itong sumusugod, walang pakialam na sinabi ni Lin Xuan, ang aming Invincible Immortal Sect ay hindi kailanman nakipagtulungan sa iyo. Ngumiti ang late-stage Earth Immortal Demon. Wala kaming pakialam sa kooperasyon o hindi. Para sa hari na ito, hanggat ito ay ang human race, maaari silang kainin. Sa sandaling lumapag ito, dumura ito ng isang pool ng lilang slime na tumama diretso kay Lin Xuan. Nang makita ito, ang sulok ng bibig ni Lin Xuan ay tumaas. Haha, lilang poison slime.
Familiar ang tunog. Nang makita na si Lin Xuan at Headmaster Duan ay hindi nasaktan ng kanyang atake, hindi napigilan ng demon na matulala. Ano, bago pa man ito makagawa ng isang galaw, isang hindi nakikitang lubad ang sumabog mula sa kamay ni Lin Xuan, mahigpit na binabalot ang demon sa isang baluktot na pretzel. Haha, ang dog chain na ito ay nababagay sa iyo, di ba? Dalhin mo kami sa iyong boss agad. Pagkatapos ng isang sandali, si Lin Xuan at Headmaster Duan ay nakasakay sa likod ng demon. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, sa wakas ay umamin ang demon, na nagbubunyag na may kabuoang 10 Demon Emperors na namamahala sa Demon Realm. Si Wuwang ang numero 1 Demon King sa ilalim ng Demon Emperor, isang hakbang lang ang layo mula sa pagbasag sa init. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan. Pagbasag sa kaya ang isang Demon Immortal na umaabot sa antas ng Heavenly Immortal ay ang Demon Emperor. Ang demon ay nanguna kay Lin Xuan at Headmaster Duan sa pamamagitan ng isang space passage sa Demon Realm. Sa pagtingin sa tuloy-tuloy na hanay ng bundok sa unahan, bahagyang kumunat ang noo niya. Nandito na tayo. Sa sandaling lumapag sila sa lupa, sinabi ni Lin Xuan sa isang mababang boses, bakit walang mga demons dito? Maaari bang pumunta na silang lahat sa Yuan Realm? Ang demon, sa sandaling ito, ay biglang ngumiti. Ang lokasyon na inokupahan mo ay may sapat na espiritual na enerhiya, ngunit kahit isang solong Earth Immortal ay hindi kailanman lumitaw. Natural, ito ay tulad ng isda at karne. Paano magkakaroon ng walang dahilan upang pag-awayan ito? Sa pag-alis namin, naghanda na si Wuwang ng kanyang hukbo at ngayon, malamang na dumating na sila. Narinig ni Headmaster Duan ang mga salitang ito at hindi niya napigilan na magbago ang kanyang ekspresyon. Tumingala sa langit. Lin Xuan, tingnan mo. Ito ay isang space passage sa Yuan Realm. Tingnan mo sa projection, ito ang Invincible Immortal Sect. Galit na kinuha ni Lin Xuan ang kanyang Holy Sword, itinuro ito diretso sa demon at umungol. Naglakas loob kang linlangan ako. Ngumiti ang demon. Ang hari ko ay ang numero 1 Demon King sa ilalim ng Demon Emperor, isang hakbang lang ang layo mula sa pagbasag sa Heavenly Immortal. Kung hihiramin niya ang lahat ng kapangyarihan ng mga nabubuhay na nilalang sa Yuan Realm, tiyak na makakabasag siya sa Heavenly Immortal. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lin Xuan. Dahil sa pagbasag ng isang Demon King, lunukan ng mga nabubuhay na nilalang ng buong Yuan Realm. Kayo ay talagang kahanga-hanga, kung gayon, mamatay ka. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay at ang Holy Sword ay lumipad. Hinihiwa ang Earth Immortal Demon na ito sa mga piraso. Sa kasong ito, dapat kang maging pampalusog para sa aking cultivation upang magamit ko ang iyong magical power upang sirain ang iyong mga kamag-anak. Pagkatapos ay mahina niyang sinubukan na magpadala ng isang mensahe kay Lin King. Master, naririnig mo ba ako? Hindi, walang tugon. Hindi naman siguro nakatagpo ng anumang sorpresa si Master, di ba? Si Duan King na nasa tabi niya ay mahinang sinabi, ang halimaw na ito ay masyadong. Tuso, nilinlang tayo na pumunta dito. Sigurado na may malaking nangyari sa Space Gate. Kailangan nating bumalik agad. Sa pagkakasabi niyan, sabay na tumingala ang dalawa sa passage. What a pity. Patay na ang Earth Immortal na iyon. Paano tayo babalik? Ang daanan na ito ay talagang protektado ng isang barrier. Ngumiti ang mga labi ni Lin Xuan. Headmaster, huwag magpanik. Kahit napatay na ang taong iyon, sa pamamagitan ng kanyang mga alaala, natutunan ko kung paano bumalik sa Yuanyang Realm. Narinig ito, nag-thumbs up si Duan King at pinuri siya. Lin Xuan, ikaw talaga ang numero 1 henyo ng ating Wuji Immortal Sect. Kaya mong matuto sa pamamagitan lang ng pagsulyap sa isang bagay. Agad siyang pinigilan ni Lin Xuan. Huwag kang maging masaya ng masyadong maaga. Kailangan nating subukan muna upang malaman. Nagmamadaling sinabi ni Headmaster Duan, kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Fair na, sige. Ngunit una, pasabugan muna natin ang lair ng Demon King at bigyan siya ng sorpresa upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lin Xuan diretso sa langit. Isang pagsabog ng Heavenly Lightning ang bumagsak mula sa langit, at mabigat na tumama sa lupa. Pagkatapos tapusin ang lahat, ngumiti si Lin Xuan at sinabi, sa ganitong paraan, kahit na bumalik tayo,
hindi tayo matatakot sa mga halimaw mula sa dimensyong ito na umaatake sa Immortal Sect. Ngunit may kaunting pagkabagabag pa rin ang bumangon sa kanyang puso. Master, hindi ka dapat magkaroon ng anumang problema. Samantala, sa Wuji Immortal Sect, halos ganap ng sumalakay ang demon race sa buong lugar. Maraming late-stage human immortal elders ang malubhang nasugatan. Cough, cough, naabot mo na ang innate realm. Ang pinuno ay walang iba kundi ang Demon King na ang isang paa ay nasa Heavenly Immortal Realm na. Wala siyang sinabi, basta't dahan daw ang ikanaway niya ang kanyang kamay at ang elder ay agad na dumura ng sariwang dugo at lumipad pabalik. Nang makita ang eksenang ito, si Fang Bai ay lubos na natakot. Ganito ba katikat ang kapangyarihan ng innate realm? Ang isang peak human immortal realm elder ay walang anumang kapangyarihan na lumaban. Pagkatapos ay malamig na ngumiti ang Demon King. Isang brute lang. Sayang na ibigay ang ganoong spiritual treasure land tulad ng Yuanyang realm sa inyo. Mas mabuti pang ibigay ito sa akin upang tulungan ako sa aking pag-akyat. Narinig ito, galit na sumigaw si Bifang, huwag mong isipin na kung papatayin mo ang isa sa aming mga elders, susuko kami. Kahit na mayroon lang isang tao na natitira sa aming immortal sect, matigas kaming lalaban, Demon King. Pagkatapos suriin si Bifang sa isang sandali, ang mga sulok ng bibig ng Demon King ay hindi mapigilan na maglaway. Oh, hindi masama ang maliit na batang babae na ito. Maaari siyang itago para sa kasiyahan. Narinig ito, nanginginig ang buong katawan ni Bifang at unconsciously siyang tinakpan ang kanyang dibdib. Ang taong ito ay napakakasuklam-suklam. Ang aming Wuji Immortal Sect ay hindi kahahayaan na maging malupit. Haha, ang maliit na batang babae na ito ay talagang kawili-wili. Kung ganoon, lahat ng mga sundalo, makinig sa aking utos. Patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang dito para sa akin. Ngunit nang ang demon race ay malapit ng umatake, biglang isang screen ng Peach Blossom Sword Rain ang bumagsak mula sa langit, na parang isang screen na sumasaklaw sa Wuji Immortal Sect. Natulala si Fang Bai at tumangala. Na-save kami. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ng Demon King na magbago ang kanyang ekspresyon. Ang bilis ng swordsmanship, ang lakas ng magic, sino iyon? Sino sa mundo iyon? Ang taong gumawa ng galaw ay walang iba kundi si Lin King. Nang makita siya, lahat ay lubos na nagulat. It's Elder Li. Hindi nagtagal, lumapit si Lin Xuan at Headmaster Duan sa Wuji Immortal Sect. Nang makita ang malaking maitim na ulap sa unahan, lalong lumakas ang pagkabagabag sa kanilang mga puso. At sa Wuji Immortal Sect, sa sandaling ito, si Lin King ay dahan-daang tumangala sa langit, sinusuri ang Demon King na iyon. Nang makita siya, ang mga mata ng Demon King ay kumislap. Paano magkakaroon ng ganoong kagandang tao sa mundong ito? Kagandahan, kung susundan mo ako, hahayaan kitang pamahalaan ang isang buong dimensyon. Ano sa tingin mo? Narinig ito, ang mga disipulo at iba pang elders ay hindi napigilan na magalit. May lakas talaga siya ng loob. Maghintay ka lang hanggang bumalik si Lin Xuan Shikong at tingnan natin kung paano ka mamatay. Si Lin Xuan, na malayo, ay narinig ito at ang kanyang galit ay umakyat sa tuktok ng kanyang ulo. Ikaw na matandang fart, master ay akin at akin lang. Sa ganoon, walang takot niyang kinuha ang kanyang espada at sumugod pasulong, sinaksak at pinatay ang ilang mga miyembro ng Demon Race na humaharang sa kanyang daan. Ang Demon Race sa harap ay narinig din ang labanan sa malayo at lumingon upang tumingin. Maging si Lin King ay sumulyap, isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Samantala, ang Demon Lord na iyon ay nahuli lang ang isa pang elder. Mabilis siyang sinuri ni Lin King pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang kamay muli, naghahanda na gawin ang lahat. Ngunit sa isang sulyap lang mula kay Lin King, ang buong Demon Race na naruroon ay naging usok. Ang mga disipulo, nang makita ang eksenang ito, ay napuno ng mga question marks. Ano ba? Ano ang nangyari? Nalito rin si Lin Xuan. Napakalakas niyang nakikipaglaban, ngunit saan na ang lahat ng Demon Race? Habang ang kapaligiran ay tahimik, isang gumugulong na tunog ang biglang umalangaw at walang iba kundi ang Pandagon ang lumitaw. Kinuha nito ang isang storage pouch at ipinakita ito kay Lin King. Sa pagtingin sa kaawa-awang mga mata ni Gon, bumantong hininga siya ng walang magawa.
Kainin mo o hindi, nasa sa iyo na. Narinig ito, tuwang-tuwa ang panda. Niyakap ang storage pouch na parang ito ang pinakamagandang kasintahan sa mundo. Haha, hindi ako kumain ng karne sa loob ng libu-libong taon. Sa tabi nila, bamulong ang mga disipulo, hindi ba mapili ang mga panda sa pagkain? Hindi ba bambu lang ang kinakain nila? Narinig ito, medyo nagalit si Gon. Mapili, gutungan kayo ng libu-libong taon at malalaman ninyo kung ano ang nararamdaman ko. Pagkatapos ay nagsimula itong gamulong pabalik sa bahay. Ngunit nagkataon, sa pagkakataong ito, gamulong ito sa mga paa ni Lin Yanqing. At sa sandaling dumating si Lin Xuan sa harap ni Lin Yanqing, maginhawa niyang niyakap ang kanyang master. Pagkatapos ay hindi niya mapigilan na magbigay ng thumbs up kay Gon. Well done. Hey, oras na para maligo ka at tutulungan kitang gawin ito. Sa mga bisig ni Lin Xuan, medyo nahihiya si Lin Yanqing at bamulong, hindi mo ba ako bibitawan? Si Lin Xuan, kahit na ayaw, ay kailangan pa ring bitawan ang kanyang master. Pagkatapos ay umubos siya ng ilang beses. Cough, Gon, ano yun kanina? Saan nagpunta ang hukbo ng Demon Race? Itinuro ni Gon ang storage pouch nito. Doon, sa loob, dahan-daang lumakad si Lin Yanqing ng ilang hakbang pasulong. Fair na, pag-uusapan natin ito habang pabalik. Hindi nag-isip ng malaki si Lin Xuan at mabilis na sumunod sa kanyang master. Hayaan mo akong hawakan ang payong para sa iyo. Doon lang nag-react ang mga disipulo. Pinatay ba ni Elder Li ang Demon Lord? Hindi pwede. Hindi ba si Elder Li ay nasa late stage lang ng Tribulation Realm? Sinusundan ng kanyang master pabalik sa Chuan High Peak, bumantong hininga si Lin Xuan. Hindi ko inaasahan na si master mismo ang gagawa ng aksyon. Ngumiti si Lin Yanqing. Nangako ako sa iyo, paano ko mauupo at panuurin ang pagkasira ng Immortal Gate. Sa pagtingin kay Gon na nag-aayos ng karne ng Demon Beast upang kainin ng dahan-dahan, sinabi ni Lin Xuan sa isang malalim na boses, kaya ito ang hukbo ng Demon Race. Tumawa ang panda. Iyan sila. Jeez, hindi ko inaasahan na si Gon ay maging napakalakas din. Hehe, hindi ako. Mali ka. Medyo natulala si Lin Xuan. Ha, kung hindi ikaw, paano pinatay ni Master ang buong hukbo ng Demon Race sa isang iglap? Hindi mapigilan ni Gon na umubo ng 2 beses, pagkatapos ay ipinaliwanag. Isang transformation, isang mundo, isang universo sa isang kisap mata. Master, nakipaglaban na ako ng daan-daang round. Tanging ang mga cultivators na nakaabot sa Xuanxian Realm ang makakakita sa kanyang mga galaw. Alam mo ba, sa isang kisap mata, maaari niyang gawin ang kaluluwa ng isang tao na magkalat at hindi makabalik sa reincarnation magpakailanman. Ganoon ka-awesome ang master ko. Nagpapawi si Lin Xuan sa pakikinig lang. Ang realm ng master ko ay napakalakas. Hindi ko man lang makita. Kailan ko kaya maaabot ang kanyang antas? Kailan ko kaya siya maprotektahan mula sa hangin at ulan? Hindi mapigilan ng panda na tumawa. Tingnan mo, ako ay nagsasalita at walang aksyon. Nagsasabi ng ganoong matatamis na bagay. Naiinis na lumingon si Lin Xuan at nag-glare dito. Ano ba ang alam mo? Ang mga demons ay nagiging mas agresibo. Paano ko lang iisipin ang tungkol sa romance? Nginisya nito ng panda at tumalikod, hindi siya pinansin. Lumapit si Lin Xuan sa kanyang master at sinabi, Master, may gusto pa akong itanong sa iyo. Kahit na ang demon race ay naubos na, ang Yuan realm ay hindi ligtas. Ang Yuanyang realm ay mayroong abundant spiritual energy, ngunit ang pinakamataas na antas ay late-stage immortals lang. Anumang random na demon mula sa ibang dimensyon ay maaaring sirain ang lugar na ito tulad ng isang matabang tupa na naghihintay na gawing karne. Dahan-daang sumagot si Lin Yanqing, ito ang lugar kung saan ka lumaki. Kung aakyat ka, personal ko itong paprotektahan para sa iyo. Ngunit Master, mayroon ka bang bagay na biglang makakabasag sa mga limitasyon ng realm upang ang ating mga tao ay maging mas malakas sa kanilang sarili? Kung hindi, masyado pa rin itong passive. Huminto si Lin Yanqing sandali upang mag-isip, pagkatapos ay nagsalita, Lin Xuan, maaari ka bang lumapit ng kaunti? Pagkatapos ay dahan-daang hinawakan niya ang kanyang noo sa noo ni Lin Xuan. Ang grand daw ng langit at lupa. Nararamdaman mo ba ito? Si Lin Xuan ay natulala sa puntong ito.
Tiningnan ang mabangong mga labi ng kanyang master sa harap niya, mayroon siyang pagnanasa na halikan ang mga ito. Kaunti lang. Kung gayon, ay focus mo ang iyong isip at damhin mo ito. Gayunpaman, ang puso ni Lin Xuan ay bumubugbog na. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Paano ko mararamdaman ang anumang bagay sa sitwasyong ito? Paumanhin, Master, paumanhin. Sa sandaling si Lin Xuan ay malapit ng dahan-daang hawakan ang kanyang mga labi kay Lin Yingqing. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw sa kanilang mga tainga. Ano ang plano ninyong dalawa na gawin? Nagulat si Lin Xuan at nagising. Sect Leader Duan. Bakit ka biglang narito? May problema ba? Salamat po sa panunood.